Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibobood natin ang 2024 American horror film na pinamagatang Abigail. Spoilers ahead, watch out and take care. Sa pambungad na eksena, pinakilala tayo sa batang si Abigail na nagsasanay ng ballet sa isang empty theater. Lingid sa kanyang kaalaman, isang grupo ng mga kriminal ay naghahandang dukutin siya. Sa mansyon ni Abigail, naghihintay doon ang kabilang grupo ng mga kriminal na kasabwat sa pagkidnap kay Abigail. Isinara ng hacker ang lahat ng security camera sa mansyon. Umalis na si Abigail, walang kamalay-malay na ang mga kriminal ay naglagay ng tracker sa ilalim ng kanilang sasakyan. Binuksan ng hacker ang mga pintuan ng bahay at 3 sa mga kriminal ay pumasok sa kwarto ni Abigail at nagtago. Hindi nagtagal ay umuwi si Abigail at humiga sa kama, kaya ginamit ng mga kriminal ang pagkakataong ito upang dukutin na si Abigail. Pagkatapos ay tinurukan nila si Abigail ng pampatulog. Ang ikalawang team na naghihintay sa labas ay nagbabala sa kanila na may paparating na sasakyan, kaya nagmadali ang 3 na ilagay si Abigail sa isang bag at lumabas sa bintana. Habang tumatawid sila sa hardin, biglang nag-activate ang alarm sa buong mansyon, buti na lang at nagawa pa rin nilang makatakbo palabas ng gate. Maya-maya ay nakarating sila sa kanilang destinasyon na isang lumang abandonadong mansyon sa labas ng lungsod. Doon ay nakipagkita sila kay Lambert, ang lalaking nag-hire sa kanila na dukutin si Abigail. Pagkatapos nilang pusasan si Abigail sa isang kwarto, pinaalalahanan ni Lambert ang grupo ng mga patakaran. Hindi sila dapat magbahagi ng tunay nilang pangalan o backstories at dapat iwasan ang pagiging malikot sa kanilang sarili. 24 na oras silang maghihintay hanggang sa may padala ng mayamang ama ni Abigail ang $50 milyong na ransom. Hindi sinabi sa kanila ni Lambert kung sino ang ama ni Abigail at kinolekta niya ang bawat cellphone ng grupo upang maiwasang matunton ng otoridad ang kanilang lokasyon. Bago umalis, nagbigay si Lambert sa bawat miyembro ng kanya-kanyang codename. Si Frank na kanilang leader, si Joey, Dean, Peter, Sammy, at Rickles. Pagkaalis ni Lambert, nagsimulang mag-enjoy ang lahat sa bahay na nagiinuman at nagkikwentuhan. Pagkatapos nagpa siya si Joey na suriin si Abigail sa kanyang kwarto. Nagreklamo si Abigail na masyadong masikip daw ang piring sa kanyang mata, kaya tinanggal ni Joey ang piring habang tinakpan niya naman ang kanyang mukha upang hindi siya mamukhaan ni Abigail. Napansin din niyang nasasaktan si Abigail sa mahigpit na pagkakaposas sa kamay nito kaya niluwagan niya rin ang posas. Dahil umiiyak si Abigail, ipinaliwanag ni Joey na hindi nila siya sasaktan at pera lang ang gusto nila, at nangako si Joey kay Abigail na hindi niya hahayaang saktan siya ng sinuman sa mga kasamahan nito. Ibinahagi din ni Joey na mayroon siyang isang anak na lalaki. Sinabi ni Abigail na gumawa sila ng malaking pagkakamali sa pagdukot sa kanya dahil wala naman daw pakialam ang ama niya sa kanya at hindi ito magbabayad ng ransom. Nang aalis na si Joey, sinabi ni Abigail na ikinalulungkot niya ang maaaring mangyari sa kanilang lahat. Nag-aalala si Joey sa sinabi ni Abigail at muling sumama sa grupo. Sinabi niya kay Frank na ang ama ni Abigail ay maaaring isang marahas na tao. Hindi nakinig si Frank dahil baka sinusubukan lang ni Joey takutin siya, ngunit sa sandaling abala ang lahat, pumunta siya sa kwarto upang tingnan ang bata. Laking gulat niya nang makita siyang walang blindfold at agad niyang tinakpan ang kanyang mukha nang makita siya ni Abigail. Pagkatapos ay tinakat ni Frank si Abigail hanggang sa aminin nito na ang kanyang ama ay si Christoph Lazar. Sa sobrang takot, tumakbo si Frank pabalik sa grupo at ibinalita na aalis na siya. Nagulat ang grupo at humingi ng paliwanag sa biglaang desisyon ni Frank. Ipinaliwanag naman ni Frank na ang babae ay anak ni Christoph Lazar, isang napakadelikado at makapangyarihang crime boss. Nakilala din ni Joey at Rickles ang pangalan at maging sila ay nakaramdam ng takot. Nagpatuloy ang kanilang argumento kung paano ang gagawin sa bata pero sa huli ay napagpasyahan nilang manatili alang-alang sa ransom money sa kabila ng panganib na maaari nilang kakaharapin sa kamay ng ama ni Abigail. Mula sa oras na ito ay matyaga na silang nagbabantay at sinara ang lahat ng pinto. Samantala, nakahanap si Sammy ng isang silid na may TV at bigla siyang nagulat sa presensya sa kanyang likuran, pero si Dean lang pala ito na naglalaro ng kalokohan. Lakas loob niyang sinubukang ligawan si Sammy, na galit at pinalayas siya.
Pagkatapos ay natagpuan ni Dean ang natutulog na si Peter at ginuhitan niya ito sa mukha. Patuloy siya sa pag-alagala sa bahay at pumasok sa isang madilim na koridor na may mga toneladang lumang larawan, kasama ng isang babae na tila kamukha ni Abigail. Sunod niyang pinuntahan ang basement kitchen, kung saan kusang bumukas ang pinto. Nalilito, pumasok siya sa silid at nagulat sa isang daga. Habang sinusubukan niyang umalis, biglang may hindi nakikitang presensya ang humawak sa kanyang mga binti at hinila siya pabalik. Narinig ni Sammy ang kanyang pagsigaw at agad na pumunta sa basement, kung saan nakita niya si Dean na nakaupo sa mesa. Nang lapitan niya ito, bumagsak ang ulo ni Dean at napasigaw si Sammy bago sumuka. Hindi nagtagal ay nakarating din ang iba pa sa basement at sumasang-ayon silang imposibleng si Sammy ang may gawa nito. Sa katunayan, ito ay nagpapaalala sa kanila ng mga kwento tungkol sa hitman ni Lazar na si Valdez. Ayon sa kwento, ilang taon na ang nakalipas, 3 nangungunang miyembro ng gang ni Lazar ay nahuli ng FBI. Noong gabi bago ang kanilang paglilitis, inilagay ang mga ito sa itaas na palapag ng isang hotel na may mga ahenteng nagbabantay sa bawat sulok. Kinaumagahan, pumasok ang FBI at natagpuan ang kanilang mga katawan na putol ang ulo at walang mga organo. Dahil sa pag-aalala, nagpasya silang tingnan si Abigail at natagpuan nila itong natutulog sa kwarto. Si Rickles ay takot na takot kay Valdez at gusto nang umalis, ngunit nang buksan niya ang pintuan sa harapan, nagulat sila nang matuklasan nila ang isa pang nakaharang na pintuan. Sinubukan ni Peter na wasakan ang pinto ngunit wala din itong silbi, at nag-trigger lang ito sa isang security system na tinakpan ang lahat ng mga bintana. Ibig sabihin, silang lahat ay nakakulong na sa loob. Napagtanto ni Joey na marahil ang lugar na ito ay isang bitag at tumakbo si Rickles upang kunin ang kanyang armas, ngunit nakitang wala na ito. Pinuntahan ni Joey si Abigail para tanungin kung may nakita siyang iba pang tao bukod sa kanya at kay Frank, ngunit tugon ni Abigail na wala pa. Pagkatapos ibinahagi niya na nagbanta daw si Frank na sasaktan siya at sinabing nagtatrabaho daw ito sa kanyang ama at ang tunay daw nitong pangalan ay Valdez. Nagulat si Joey sa nalaman at agad niyang ibinahagi ito kay Rickles, kaya agad silang gumawa ng aksyon para kumprontahin si Frank. Ngunit habang sinusubukang umalis ni Joey sa kwarto, nakarinig siya ng ingay. Si Rickles ay nakatayo lang sa madilim na kwarto, at nang tingnan ito ni Joey ay natakot siya nang matuklasang si Rickles ay patay na may malubhang sugat sa leeg nito. Nagmadaling bumaba si Joey at tinutukan ng baril si Frank, inaakusahan siya bilang si Valdez at nagpapanggap lang. Nagulat si Frank kung bakit nasasabi ito ni Joey, at sumagot si Joey na sinabi ito sa kanya ng bata. Sinabi ni Frank na hindi siya kailanman nagbanta kay Abigail, kaya sa mga puntong ito naisip ni Frank na minamanipula ni Abigail si Joey. Dahil dito hiniling ni Frank kay Peter na patayin na kaagad si Abigail, kaya pumunta si Peter sa silid upang patayin si Abigail. Ngunit bago niya ito magawa, dumating si Joey at mabilis siyang dinisarmahan. Dumating din sina Sammy at Frank at nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila. Samantala, madaling tinanggal ni Abigail ang mga posas at tumayo, gamit ang isang ballet move, ipinakita niya ang totoo niyang itsura at isa talaga siyang vampira. Tumalon si Abigail kay Peter at nang kakagati na sana niya ito, binaril siya ni Frank sa noo. Nagulat ang lahat nang mapansing kusang gumaling ang sugat ni Abigail. Binaril din siya ni Joey ngunit malinaw na walang silbi ang mga bala sa kanya, kaya tumakbo sila at nilock ang pinto. Tinatalakay ng grupo kung ano ang kanilang gagawin, at ngayon napagtanto na nila na si Abigail pala ay si Valdez mismo. Nag-isip sila ng mga plano kung paano magagapi ang isang vampira. Kumuha sina Frank at Joey ng mga pool stick at pinatulis ito para gawing sandata laban kay Abigail. Habang si Sammy naman ay kumuha ng bawang sa kusina na panlaban daw sa vampira. Hindi tumulong si Joey sa kanila dahil iniisip niyang kung mapapatay nila si Abigail, lalo lang magagalit ang ama nito. Nang handa na sila, ang tatlo ay nagmadaling pumasok sa silid ni Abigail pero hindi nila ito natagpuan. Bigla silang nakarinig ng musika kaya pumunta sila sa isa pang silid, kung saan nakita nila si Abigail na sumasayaw sa bangkay ni Dean. Sa una ay nagpapanggap siyang isang maamong bata, ngunit nang umatake si Sammy, tumalon si Abigail sa kanya at sininghot ang bawang, indikasyon na walang silbi ang bawang sa kanya. Madali niyang tinulak si Frank nang subukan nitong tumulong ngunit nagawa ni Peter na buhatin siya.
Gayunpaman madali din siyang binagsak ni Abigail sa lapag at kinuha ang krus mula sa kanyang kwintas sabay paulit-ulit na sinaksak ito sa kanyang dibdib, nagpapatunay na maging ang krus ay wa-epek din sa kanya. Sinubukan muli ni Frank na saksakin siya mula sa likuran, gayunpaman mabilis siyang dinisarmahan ni Abigail at sa halip ay sinaksak ang kanyang binti. Bumalik ang tatlo sa ibaba, kung saan ipinaalala ni Joey sa kanila na ang iniksyon ay gumana ng kanidnap nila si Abigail, at maaaring ito ang paraan para pigilan nila si Abigail. Sinimulang galugarin ng grupo ang bahay at dumaan si Sammy sa maruming koridor kung saan nagulat siya sa isang grupo ng mga paniki, dahilan para mahulog siya sa pool at napasigaw nang malaman niyang puno ito ng nabubulok na mga bangkay. Samantala, ginulat ni Abigail si Peter na tumakbo palayo sa takot at nilock ang pinto. Gayunpaman, madaling sinira ni Abigail ang pinto at nagpatuloy na hinabol siya. Natatarantang tumakbo si Peter nang biglang buksan ni Frank ang pinto na tumama kay Peter, dahilan para mahulog siya sa riles. Kaya naman nabaling ang atensyon ni Abigail kay Frank at hinabol siya pababa ng hagdan. Ginamit ni Joey ang pagkakataon para iturok muli ang pampatulog kay Abigail, ngunit sa kasamaang palad ay nabigo at natapon ang siring sa labas ng nakakandadong gate. Hinawakan ni Sammy si Abigail at hinila palayo, kaya gumanti si Abigail sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang braso. Sinunggaban muli ni Peter si Abigail at habang hinahawakan niya ito, sa wakas nakuha na rin ni Joey ang siring at dali-daling itinurok ito kay Abigail. Kalaunan, nagising si Abigail na nakakulong sa isang elevator. Dito ay inamin na ni Abigail ang lahat at tungkol sa pagkakakilanlan niya. Inamin niya na pinlano niya ang lahat ng ito at si Lambert ay nagtatrabaho para sa kanya. Sinadya niyang ipadukot siya ni Lambert sa kanila nang sa ganon ay mapatay niya silang lahat, sa kadahilan ng bawat isa sa kanila ay nagkasala sa kanyang ama. Sinimulan niya ring ibunyag ang totoong mga pangalan nilang lahat. Ang totoong pangalan ni Peter ay si Terrence LaCroix, si Sammy ay si Jessica Herney, si Frank naman ay si Adam Barrett na dating detective officer, at si Joey ay si Ana Lucia Cruz na dating army medic. Sinabi ni Abigail na kung sino man ang magpapalaya sa kanya, hahayaan niyang mabuhay ang dalawa sa kanilang apat. Iminungkahi ni Frank na patayin siya, kaya binago ng galit na si Abigail ang kanyang alok kung saan sa halip na dalawa, ay isa na lamang ang bubuhayin niya at yun ay kung sino ang magbubukas ng kanyang kulungan. Agad inilabas ni Peter ang kanyang baril at nagdesisyon na palayain si Abigail, ngunit binalaan siya ni Joey na nagsisinungaling lamang si Abigail. Dahil sinubukan pa rin ni Peter na palayain siya, binaril siya ni Joey sa bandang tiyan, pero agad niya rin itong tinulungan para gamutin at umalis sila maliban kay Frank na nagboluntaryong magbantay kay Abigail. Nang makaalis na ang tatlo, sinabi ni Frank na palalayain niya siya kung ibubunyag nito sa kanya kung paano makalabas dito sa bahay. Ipinaliwanag ni Abigail na pumunta siya sa library at hilain ang libro ni Agatha Christie na magbubukas ng isang lihim na pinto. Nagpasalamat si Frank sa kanya pero tumangging pakawalan siya na hindi sinunod ang kanilang usapan, pero tumawa lang si Abigail at madaling sinira ang pinto ng kulungan. Sumayaw siya ng balerina patungo sa kanya. Sa sandaling iyon ay dumating si Joey at hinampas ang bintana upang papasukin ang sikat ng araw, na gumana naman at agad na pumutok ang kamay ni Abigail, sumisigaw sa sakit. Tumakas ang grupo tungo sa library at nanatili sa ilalim ng sikat ng araw. Nagkaroon ng ideya si Sammy na kung mahahanap nila ang pinagmumula ng kuryente at mapatay ito, maaari nilang ma-deactivate ang mga lock sa pinto na pinapatakbo ng kuryente. Ang grupo ay nahati sa dalawa at ginalugad ang buong bahay. Nagpatugtog si Abigail ng musika kung saan nagawa nitong kontrolin si Sammy sa pamamagitan ng kanyang kagat kanina. Mabilis na nag-transform si Sammy sa pagiging vampira at inatake si Peter na kinagat sa leeg. Kinausap siya ni Abigail sa pamamagitan ni Sammy habang patuloy siyang kinakain at pinatay. Maya-maya ay dumating sina Joey at Frank, kaya itinago ni Sammy ang kanyang mukha. Gayunpaman naghihinala na si Joey sa kinikilos ni Sammy, at nang ipinakita ni Sammy ang kanyang pagbabago, ang dalawa ay mabilis na tumakbo palayo. Hinabol sila ni Sammy hanggang sa nakarating sila sa library, kung saan si Abigail ay ginamit ang boses ni Sammy para ipaliwanag na kinasusuklaman niya ang silid na ito. Kumuha ng tray si Joey at ginamit ito upang ireplika ang sikat ng araw, dahilan para sumabog ang katawan ni Sammy. Sa sandaling iyon bumukas ang isang lihim na pinto at bagamat iniisip ni na Joey at Frank na isa itong bitag, nagpasya silang dumaan dito. Matapos dumaan sa isang koridor,
Nakita nila ang control room ng mansyon at si Lambert na sa kanilang pagkagulat ay isa ding palang vampira tulad ni Abigail. Hinawakan ni Lambert si Joey sa leeg habang ipinapaliwanag niya ang lahat. Ginawa siyang vampira ni Abigail 2 taon na ang nakalilipas nang malaman ni Abigail na tinulungan niya si Frank na makalusot sa gang ng ama nito. Naabisuhan niya na rin si Lazar tungkol sa sitwasyon at ngayon papunta na si Lazar dito sa mansyon. Plano ni Lambert na patayin pareho si Abigail at ang kanyang ama, kaya nag-alok siya na gagawing vampira si Frank kung mangangako siyang tutulong. Sumang-ayon si Frank, kaya kinagat na ni Lambert si Frank. Sunod ay pinainom ni Lambert kay Frank ang kanyang dugo at si Joey ay walang magawa habang pinapanood ang pagtatransform ni Frank sa pagiging vampira. Pagkatapos ay inutusan ni Lambert si Frank na kainin ang kanyang unang biktima na si Joey. Gayunpaman, sa halip ay sinaksak siya ni Frank, dahilan para sumabog si Lambert. Sa sandaling iyon dumating si Abigail at sinubukang salakayin sila, ngunit ngayon ay dinaig na siya ni Frank at ininom ang kanyang dugo. Ginamit ni Joey ang pagkakataon para i-deactivate ang security system at kinuha din ang kanyang telepono. Ngunit pagtakbo niya sa lihim na koridor, nakalak ang pinto. Nahanap siya ni Frank at agad siyang itinulak pabalik sa library, kung saan paulit-ulit siyang binalibag at itinapon sa paligid. Sinubukan ni Joey na ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay walang silbi laban sa vampirang si Frank. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa leeg at itinapon pababa, mabuti na lang nasalo siya ni Abigail sa tamang oras. Ipinaliwanag ni Abigail na siya ay masyadong mahina upang talunin si Frank ng mag-isa at nakiusap kay Joey na tulungan siyang patayin si Frank, nangako na palalayain siya para makita niyang muli ang kanyang anak. Nilapitan sila ni Frank at ang dalawa ay nagtulungan upang simulan ang pakikipaglaban kay Frank, ngunit kahit anong pilit nila, halatang mas malakas si Frank sa pinagsamang dalawa. Pagkatapos niyang patumbahin si Abigail, sinaksak niya si Joey sa balikat at inipit siya sa isang haligi. Pagkatapos ay bumalik siya sa pakikipaglaban kay Abigail at kinagat muli si Abigail habang itinataas ang kanyang hinliliit para ipaalala kay Joey ang kanilang pangako. Nang tapos na si Frank kay Abigail, inalis ni Frank ang stick na tinusok niya kay Joey sabay kinagat ang kanyang leeg bago siya inihagis sa sahig. Nang magising si Joey, inutusan siya ni Frank na pulutin nito ang stick at patayin si Abigail. Gayunpaman nagpapanggap lang pala si Joey at bigla nitong sinaksak si Frank na nagbigay ng pagkakataon kay Abigail na tumalon kay Frank at muling naglaban ang dalawang vampira. Sa huli ay tinulungan ni Joey si Abigail upang tuluyang patayin si Frank. Gaya ng ipinangako, hinayaan ni Abigail si Joey at sinabing hanapin ang kanyang anak. Biglang may humawak sa balikat ni Joey at ito ay walang iba kundi si Christoph Lazar, ang ama ni Abigail. Gusto niyang patayin si Joey, gayunpaman pinigilan siya ni Abigail, sinabing iniligtas ni Joey ang kanyang buhay. Hinalikan ni Lazar ang kamay ni Joey bilang pasasalamat at binitawan siya. Nagmadaling bumalik si Joey sa van at nalaman niyang may natitira pa siyang lollipop, kaya kinain niya ito habang nagmamaneho.